Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Panibagong tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Isang di patukoy na resupply vessel ng Pilipinas at isang barko ng China Coast Guard ang nagbanggaan sa Ayungin Shoal. Ayon yan sa ulat mula sa TV network na pinatatakbo ng gobyerno ng China. Sabi ng China Coast Guard, Pilipinas nila ang may kasalanan sa insidente. Walang binanggit ang China na nasaktan pero ayon sa isang mapagkakatiwalaang source ng GMA Integrated News, may isang sundalong nasugatan. Narito ang pagtutok ni Joseph Moro. Madaling araw kanina, nagbanggaan ang isang hindi pa kinikilalang resupply vessel ng Pilipinas at barko ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal. Base sa ulat ng Chinese state-run TV network na CGTN, iligal anilang pumasok ang barko ng Pilipinas sa dagat sa bandang Ayungin Shoal na tinatawag ng China na Renai Reef. Nagsagawa raw ang CCG ng control measures na naaayon sa batas. Sabi pa ng CCG, ilang ulit nila na binaliwala ng barko ng Pilipinas sa mga babala ng China at sinadyang lumapit sa isang barko ng China sa unprofessional na paraan na nagresulta sa banggaan. Lumabag nila ang Pilipinas sa international regulations for the prevention of collisions at sea. Ang Pilipinas nila ang may kasalanan sa insidente. Walang nabanggit kung minasaktan o may nasirang barko. Pero ayon sa mapagkakatiwalaang source ng GMA Integrated News, may isang sundalong nasugatan sa insidente. Nagsagawa na ng medical evacuation at inaalam pa ang kondisyon ng sundalo. Ayon sa maritime security expert na si Ray Powell, water cannon ang karaniwang ibig sabihin ng control measure ng China. Sa monitoring rin ni Powell, kita sa mga satellite image ang isang barko ng Philippine Coast Guard sa may ibaba ng Ayungin Shoal nitong umaga at saka na lamang ito kumilos palapit ng Ayungin. It was down to the southeast, about 20 nautical miles southeast of Ayungin, and then just recently, in the last couple hours, has moved north to where the maritime militia have been. May 3 raw na barko ng China Coast Guard at 12 maritime militia vessel base sa automatic identification system na pinaka-ID ng mga barko pero maaaring i-off ito. Ayon pa kay Powell, tila iba ang naging taktika ng resupply mission dahil hindi ito pumasok sa silangang bahagi ng Ayungin Shoal tulad ng nakagawian. The Philippine Coast Guard would come in from the east and escort the resupply vessels directly into Ayungin Shoal. Who exactly was escorting the resupply vessel is not clear from the ship tracks. Ang Philippine Coast Guard ang nag-escort sa mga resupply vessel ng Philippine Navy ng Armed Forces of the Philippines. Pero ayon sa Philippine Coast Guard, hindi raw kanila ang operasyon na to. Ang Armed Forces of the Philippines o AFP hindi na raw papatulan ng anilay mapanlinlang na aligasyon ng China Coast Guard. We will not dignify the deceptive and misleading claims of the China Coast Guard. The main issue remains to be the illegal presence and actions of Chinese vessels within the Philippines' exclusive economic zone, which infringes on our sovereignty and sovereign rights. The continued aggressive actions of the CCG are escalating tensions in the region. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Nakauwi na sa bansa ang 21 tripulanteng Pinoy na sakay ng kinugkob na barko ng grupong Houthi. Ang mismong kapitan emosyonal na nagpasalamat at ikinuwento ang mapait nilang karanasan. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa video na ito nakuha sa loob ng MV Tutor, makikita ang isang lalaki na may hawak na baril. Ang iba, dahan-dahang tumatakbo habang nagkalat sa bridge ng barko ang mga papel at bote at nagkasira-sira ang kisame. Ayon sa ulat ng Reuters, mga crew members sila ng MV Tutor na inatake ng mga Houthi sa Red Sea noong June 12. Sa isa pang video, ipinakita nila ang kanilang sitwasyon pagkatapos ng pag-atake. Nahirapan ako. Ayan po, ganito po ang sitwasyon namin. Dito lang para safe, sama-sama. Ang iba sa kanila nakahiga na sa sahig ng barko. Parang sardinas. Parang nasa kulungan. Pwedeng lumabas.
Matapos ang 5 araw, nakarating na sa Pilipinas ang 21 sa 22 sakay ng MV Tutor. Baon nila ang alaala ng karasang dinanas sa barko at ang bigat ng kaloobang isa sa kanilang kasamahan hindi pa natatagpuan. Kasama ang mga sumalubong na opisyal ng gobyerno, humarap sa media ang kapitan ng barko na si Christian Domrique. Kwento niya, gumamit ng bangkang pangisda ang mga Houthi para mapasabog ang kanilang barko na noon ay may dalang coal patungong India. Nung malapit na, dami po pala, sobrang bilis po niya, lumiko po siya, tapos sinabol kami. Pagdikit po sa barko, yun po, sumabog na po. Yun po, so ganun po kabilis ang pangyayari. May kasama raw silang armadong security sakaling mga pirata ang makakaharap nila. Pero isa na namang pagsabog ang naganap makalipas ang ilang oras. Yung sumunod po na pagsabog is around 1300 by attack by drone naman. By drone naman sa kabilang side po ng barko. Nang magbilang daw ng tao, kulang ng isa na posible raw nasa engine room. Nasa dagat pa ang MV Tutor habang ang mga crew nito ay nailigtas ng international forces. Dinala raw sila sa barko ng Amerika. On behalf of my crew, papasalamat po ako sa kapal. Sangay po ng gobyerno na lahat po na tumulong sa amin na hindi ko na po kaya isa-isahin. Maraming salamat din po sa aming kumpanya, BMC Seagate, Principal, Balen, US Navy na tumulong po sa amin. Sa Pilipinas, agad na isinailalim sa medical check-up ang mga tripulante. No one is injured. Majority of them, nung kausap ko kanina, para silang na battle shock, so yung post-traumatic stress. Ilan sa kanila sinalubong ng kanilang misis na ang isa raw ayaw nang pabalikin ang kanyang mister sa parehong ruta. Hindi na siguro. Bakit? Ayoko na. One of the other. Okay na po. Masaya na po. Nauna nang sinabi ng DMW na may karapatan ng Pinoy seafarers na tumanggi sa delikadong ruta. We will meet with the maritime stakeholders this coming week to discuss this. We want to review the current policy and see how else we can make the policy stronger for the better protection of our seafarers. Kaugnay naman sa barkong True Confidence na inatake rin ng Houthi rebels sa Red Sea, natagpuan na raw ang labi ng 2 pang Pinoy na nawawala. The human remains of the two aboard the True Confidence will be sent home very, very soon. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Arestado ang umano'y sub-commander ng Bangsamoro, Islamic Freedom Fighter, na sangkot sa pagsunog ng patrol car at paumaril sa simbahan sa Maguindanao del Sur noong taong 2020. Narito ang eksklusibo kong pagtutok. Tatay ko. Relax ka lang. Relax ka lang. Diyan ka lang sa tabi. Diyan ka lang, hindi ko sama dito. Wala may iyan sa kanya. Tatay po. Sa ano tayo? Kumuna sila tayo. Habang isinisilbi ng CIDG ang warrant of arrest laban sa suspect, may mga sinubukan umanong makialam. Huwag ka muna makialam dyan. Huwag ka muna makialam. May sali ka sa construction. Niradyohan ng team leader ang arresting team. Kalat dito. Huwag kayo magkumpukan dyan. Pagkatapos umatras ang backup vehicle para bantayan ang perimeter, dito na binitbit ang suspect. Sige, sakay na. Huwag ka na magano para ano lang. Sige. Isinagawa ang pagdakip na ito sa suspect na si alias Bayawak sa poblasyon Datupiyang sa Maguindanao. Siya ang umano'y sub-commander ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF na wanted sa mga kasong multiple murder, attempted murder, paglabag sa Anti-Terrorism Act, frustrated murder at destructive arson. Ayon sa CIDG, si alias Bayawak kasama ang nasa mahigit 100 panyang tauhan na miyembro rin ng BIFF ang lumusob sa isang komunidad sa Datupiyang, Maguindanao noong December 2020. Nag-ugat ito sa isang insidente last December 3, 2020 wherein a group of armed individuals, BIFF members kasama na itong sub-commander na nagharas sa isang bayan, particularly sa Datupiyang, poblasyon Datupiyang under the
under the Maguindanao del Sur. Narito ang larawan na binigay ng CIDG sa GMA Integrated News pagkatapos na lusubin ng grupo ang lugar. Tinangka pa raw nilang sunugin din ang Santa Teresita Parish Church pero nadepensahan ito ng Datupiang Municipal Police Force. Sinunog nila yung patrol car, pinagbabaril nila yung simbahan and hinaras nila yung mga civilian. Pero anong motibo? May mga binanggit sila na mga motibo, allegedly yung mga may nangyayari sa poblasyon Datupiang na labag sa Islamic faith. Sinusubok ang paraming kuno ng panig ang suspect. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Hindi gamot sa dengue ang siling labuyo. Yan ang nilinaw ng Health Department laban sa mga kumakalat na impormasyon online. Maging ang halamang tawa-tawa na may mga produkto ng aprobado ng FDA, supplement lang at hindi raw gamot. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Pampalas at pampaanghang, kaya't paborito sa sausawan ang small but terrible na siling labuyo. Pero uminit sa social media ang ilang post na nagbibida sa siling labuyo bilang gamot umano sa dengue. Mabilis na tugon ng Department of Health, hindi ito totoo. Wala pa raw gamot sa dengue at ang pinakamainam na paraan para di magkasakit ay iwasang makagat ng lamok. Paalala pa ng DOH, kumuha ng impormasyon doon lamang sa mga legitimate source at platform gaya ng kanilang online pages. Hindi rin gamot sa dengue ang bayabas at tawa-tawa. Based on the current standard in the management of dengue, Tina, yung tatlo na yan wala talaga sa listahan. No? May mga anecdotal report, no, especially sa tawa-tawa na binigyan din ng pansin yan sa DOST, PCHRD na may mga ganitong klaseng research. But it did not reach the level yet of a significant finding na talagang meron siyang puwang doon sa cure ng dengue. Kahit daw may mga produkto ng gawa sa tawa-tawa na aprobado ng Food and Drug Administration bilang herbal supplement, hindi pa rin daw gamot sa dengue ang turing sa mga ito. These are supplements. This is not for cure or for the treatment of something like this, no? Because wala naman talagang data. You'll still go to the doctor, you'll still go to the healthcare facilities to get the better treatment. Ano yung mga treatment ng dengue, like for example, fluids, replacement of fluids, blood transfusion kung mag-severe, monitoring of the hydration status. Kasama sa mga sintomas ng dengue ay lagnat at masakit ang katawan, ulo at tiyan. Dapat daw kumonsulta na agad sa doktor sa loob ng 2 hanggang 3 araw at huwag hintaying lumala pa ang sintomas. Nagsusuka na sila, no? Nahihilo. Yung mga iba tawag yan, yung nagdugo yung labi or yung sa nguso. That's already a warning sign. Sa datos ng Department of Health, nagtala na ng mahigit 67,000 na kaso ng dengue sa buong bansa mula Enero hanggang nitong Mayo. Bagay na inaasahang tataas pa sa pagpasok ng tag-ulan. Habang wala pang bakuna at gamot kontra dengue sa Pilipinas, pinakamainam pa rin ang pigilang magkasakit. Sabi ni Solante, importanteng linisin ang paligid para walang tubig na pwedeng pagmugaran ng mga lamok, gaya ng tubig sa kanal, balde, halaman o gulong. Rekomendasyon din ng DOH, magsuot ng long sleeves na damit at pantalon at gumamit ng mosquito repellents. Ang iba't ibang lokal na pamahalaan may kanya-kanyang ginagawa kontra dengue, gaya ng Muntinlupa, kung saan 500 volunteers ang nangolekta ng mga basura mula sa mga kalsada, kanal at creek. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Hindi bababa sa 19 ang naitalang nasawi sa gitna ng Hajj pilgrimage sa Saudi Arabia. Ang Hajj ay isa sa pinakamalaking religious gathering sa buong mundo. Ayon sa Foreign Ministry ng Jordan, 14 na Jordanian pilgrim ang nasawi matapos ma-sunstroke dahil sa matinding init ng panahon. 17 iba pa ang naiulat namang nawawala. Sa hulay na pahayag, sinabi naman ng chief ng Iranian Red Crescent na may 5 Iranian na namatay sa Mecca at Medina sa gitna ng Hajj pero hindi nagbigay ng detalye kung ano ang sanhi. Wala pang pahayag ang Saudi Arabia kaugnay sa insidente. Ayon naman kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega,
Walang napaulat na Pilipinong namatay sa Hajj pilgrimage. Nagsagawa ng multilateral maritime cooperative activity ang Pilipinas at 3 kaalyadong bansa sa West Philippine Sea. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, isinagawa yan sa loob ng exclusive economic zone ng bansa kahapon. Lumahok dito ang US Navy, Royal Canadian Navy, Japan Maritime Self-Defense Force at Armed Forces of the Philippines. Layunin ng aktibidad na panatilihin ang seguridad at katatagan sa Indo-Pacific region. Nagsagawa rin ng iba't ibang maritime maneuvers para subukin ang interoperability ng sandatahang lakas ng mga bansang kalahok. Happy Monday, chikahan mga kapuso! Indeed, a superstar. Ayaw paawat ng career ni National Artist for Film and Broadcast Nora Honor nang pinarangalan siya sa World Class Excellence Japan Awards. Kasabayan ng muli niyang pagsabak sa pag-arte sa isang special role sa GMA Afternoon Prime Series na Lilet Matias, Attorney at Law. Yan ang chika ni Lars Santiago. National Artist recognizing her exceptional Hindi binigo ni National Artist for Film and Broadcast Arts, Nora Honor, ang naghintay sa kanyang mga tagahanga dahil personal niyang tinanggap ang parangal bilang natatanging Filipino National Artist sa idinaos na World Class Excellence Japan Awards sa isang 5-star hotel sa Pasay City. Pangalawa nito na binigyan na award sa akin ng ni Mami Emma Cordero. Yun. Kaya lang sa Japan, kaya hindi ako nakapunta. Kaya nangako ako dito, napupunta ako. Timing naman na sa pagtanggap ni Ate Guy ng award ay week din ng paglabas niya para sa kanyang special participation sa top-rating GMA Afternoon Prime Series na Lilet Matias, Attorney at Law. Excited si Ate Guy sa muli nilang pagsasama ni Joe Berry sa isang acting project. Sa istorya, lumapit ang karakter ni Ate Guy na si Chato o kaya Attorney Lilet para matulungan siya sa kinakaharap niyang kaso na pagpatay sa asawa ng kanyang anak na mentally challenged na laging binubugbog. Okay naman, walang problema. Natapos naman ako sa oras na sinabi. At maganda yung attorney. Attorney talaga. Lileta po. Galing pa rin. Tsaka mabait pa rin, bungis-ngis ang bungis-ngis. Bukod sa Lilet Matias, proud din si Ate Guy na isa ang pelikula nila ni Bianca Umali na mananambal sa mga itinanghal sa Jinseo Arigato International Film Festival sa Japan kamakailan. Dapat nga kasama rin ako doon, kaya lang marami akong hindi nasamahan ng mga nakaraang bigay ng karangalan. Patuloy ang pagdating ng mga alok sa superstar para sa mga pelikula. Pinag-iisipan pa kung anong istorya yung babagay. Maingat daw si Ate Guy sa pagtanggap ng projects dahil gusto rin niyang ingatan ang kanyang health. Okay naman ako. Kaya lang minsan, dahil nga dun sa nakaraan, nalaga ako na hospital, pero ngayon okay na ako. Wala na akong problema. Lars Santiago, updated sa showbiz happening.